Hallelujah. So, bagamat wala po yung, hindi ba ito po yung EGR natin ngayon? At i-announce namin mamaya kung yung ating EGR o talaga. Kasi sa ngayon, wala po yung wala yung iba. So, purihin ng Diyos, bagamat wala yung iba. Pero yung gawain ng Diyos, matutuloy po sa gabi ito. At kasama po natin ang Panginoon sa gabi ito. Wala iba yung iba, pero may higit na makapangyarihan sa gabi ito. Walang iba kundi ang Panginoon Jesus. So, sa gabi ito, nawa yung mensahe ng Diyos at mayroong isang kagalagan po sa amin na nandito po kami at about EGR, about pag-krusada at purihin ng Diyos sabagat nakarating kami sa matagal ko na pinaplano ito. Nasabay pala po yung ng mga hila. At wala pong doon kung mahalaga po yung gawain ng Diyos. Kasi ang gawain po ng pesa ay hindi para sa Panginoon. Kundi itong gawain ay para sa Panginoon. Kaya purihin ng Diyos at ako'y mas blessed tayo sa gabi ito sabagat yung ating tagapagsalita o ating tagapangaral ay nakarating po siya ng iba't ibang bansa. So, sa Japan, nakarating din siya about mission. At sa ibang damo ng Pilipinas, so ang dami pong narating na po niya. Sa Jinsan, sa Davao, nakarating na po. And then sa Tacloban, then sa iba't ibang lugar, halos ikot na itong lugar ng Pilipinas. So, di ko ba sa kanin at mayroon po siyang magandang asawa sa likod po. Si Pastora Jo. Saka mayroon siyang tatlong kids, dalawang pong isang little boy at isang talagita sa likod po. At purihin ng Diyos at ipakilala ko po ating speaker po sa gabi ito. Walang iba po si Pastor Ian, Reverend Ian. Parang po natin Sige po, Pastor Gaspar. Maayong gabi. Alam ko lang ba? Parang maayong gabi. Diba? Sa inyong talan mga kaigsoon. Tama mo ba yun? Praise God. Kagaya ng sinabi po ng ating kapatid, si Pastor Gaspar, kagalakan po na kami po ay makapunta, makadapos sa lugar na ito. At naniniwala ko na may gagawin si Lord sa iglesia nito. Amen. Naniniwala ko na may gagawin si Lord sa buhay po ninyo ngayong gabi ito. Naniniwala po ba kayo? Amen. Hallelujah. Let's study the Word of God. Samahan niyo po ako in the book of Corinthians, 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Ito po ay napaka-famous na verse, lalo sa mga naglilingkod sa Diyos. Pakitaas nga po yung kamay ng naglilingkod sa Lord dito. Naglilingkod, pakitaas ang kamay. Ang Bisaya, ewan ko lang ano ba yung Bisaya, baka yung naglilingkod nakaupo o kaya nasa trono. Hindi naman po yung gano'n. Kasi meron akong, iba-iba kasi yung salita, di ba? Yung lingkod pala, nandun sa white throne. Gano'n yung interpretasyon, nagsiserve kay Lord. Pakitaas ang kamay. Yung nagsiserve kay Lord. Sige ba kasi yan, praise God. Ngayon, ito po ay para sa ating lahat. Kung hindi pa kayo naglilingkod o nagsiserve sa Lord, it's about time for you to serve God. Okay, so 1 Corinthians chapter 15, verse 58. It says here, therefore, my dear brothers, stand firm, let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Amen. Pinagpala na po ang mga salita ng Panginoon. Father in heaven, we thank you and we honor you. Sa gabing ito, Panginoon, kami po ay nagsama-sama bilang magkakapatid. Dalangin ko po, O Diyos, may your Holy Spirit works within us. May your name be magnified. May your name be exalted, O God. Amen. And as we study your word, speak to us. Palakasin niyo ang bawat isang narito, ang mga tagapaglingkod, ang mga anak mo sa iglesia nito. I speak blessing, I speak breakthrough,
I speak life to this church in the mighty name of Jesus Christ. By the power of the Holy Spirit, right now in Jesus' name, I am declaring breakthrough, revival in the Spirit, in the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. Bakuran mo ang lugar na ito ng iyong banal na presensya. Ang mapagpalang kamay mo pumatagpo sa buhay nila, Panginoon. Hallelujah. Na bawat tao na sumasamba sa lugar na ito, maranasan ka nila. Marami ang mabago ang buhay through this church, O God. Thank you, Father, for your loving kindness. Thank you, Lord, for this wonderful night. Hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise God. Ako po pala si Pastor Ian. Isa pong napakalaking blessing sa aming team na makarating dito, bagamat hindi po malapit, malayo yung lugar na to. Sa totoo lang, malayo. Pero napakasarap pong magbiyahe. No? Lalo na kapag alam mo na yung pagbabiyahe mo ay hindi sayang. Alam mo may gagawin ng Diyos. Alam mo na mayroong mapapalakas. Para sa akin, 1, 2, 3, mapagpala. Sa atin po, blessing na po yun. Napakarami pong mga tao, sila po ay nanghihina. Marami pong mga tao ayaw nang mag-serve kay Lord. Marami po napuprostrate sa kanilang buhay. Marami mas gusto nila sa sanlibutan. Gusto nila ng pleasure. Mas gusto nila ng mga bagay na walang kabuluhan. But this verse, 1 Corinthians 15:58, remind us we need to be steadfast in serving. Amen. Kailangan po natin magpatuloy. Kailangan po natin gumawa sa kaharian ng Panginoon. Kailangan po natin mag-share ng gospel. Kahit anong maranasan, kahit anong hirap ang suungin natin, dapat tayo po ay magpatuloy. Amen. Why? Because serving God is a privilege. Isa pong napakalaking pribilehyo. Hindi po burden ang paglingkod sa Diyos. Meron kang sacrifice, pero hindi po yan naging pabigat. Ang paglilingkod sa Panginoon, ito ay napakalaking pribilehyo para sa Panginoon. Na ikaw ay magamit ng Diyos bilang kanyang vessel, bilang kanyang kasangkapan. Hindi ko alam kung anong estado ng inyong paglilingkod dito. But me, I'm serving the Lord. I've been serving the Lord for 20 years. I started serving God at the age of 17. 17 anyos, no ako po ay magsimulang maglingkod sa Diyos. And by the grace of God, still alive and kicking. Amen. And magandang lalaki pa rin. Okay, agree po ba kayo dyan? Kapag hindi kayo agree, wala akong magagawa. Okay, so steadfast. Be steadfast, mga kapatid, in serving. Si Pastora, magpakatatag po kayo. Magpatuloy po kayo. Sino po dito yung mga elders? Elders. Or ano po tawag yung mga leaders sa loob ng church? Meron po ba? Meron po ba yung leader dito? Pastora, mga backbone with you? Okay, meron pa po ba? Itong mga kapatid natin, masisipa. Praise God. Magpatuloy po tayong lahat, mga kapatid. Amen. So, bakit? Dahil alam natin na hindi mapapawalang kabuluhan yung ating ginagawa. So, I would like to share to you 4 things why we need to be steadfast. First, be steadfast in your calling. In your calling. Bakit? Hindi po lahat tinawag. Hindi po lahat ay pinili ng Panginoon. But if you have the opportunity to be called to serve, then whatever circumstances may happen, ano man ang dumarating, napakahalaga po na pagyamanin natin ito at gawin natin inspirasyon yung mga salita at pangako ng ating Panginoon. Amen. So, alam niyo po ba yung mga nagiging matatag at nagpapatuloy sa Panginoon?
Sila yung mga champion. At yung mga champion, sila po ay tumatanggap ng corona, tumatanggap ng tropeyo, tumatanggap ng mga reward. Kaya sabihin nyo nga po sa katabi nyo, may reward. May reward sa mga taong naglilingkod sa Diyos. And to be told by God is something na dapat po natin i-embrace. Yung special calling ng ating Panginoon. Whether you are serving through pastoring, elders, or tagawales, tagapungpuni ng church, malaking bagay po yan sa kaharian ng Panginoon. Kaya po salamat po kay nanay. Away ko lang po yung nanay. Dinaglingkuran ninyo kami. Praise God. Kila nanay, pinagluto kami. Malaking bagay po yun. So whatever na ginagawa natin, isipin nyo na ito yung pagkatawag ng Diyos sa iyo, yun yung pinapagawa ng Diyos at yun yung highest vocation ng Panginoon sa bawat isa. To serve God is the highest vocation. Pinakamataas po yan na kalagayan. Kasi bakit? Yung mga magpagod ka sa mundong ito, mababaliwala. Kahit meron kang plate of appreciation na matanggap dito sa kumpanya mo, kahit ikaw yung most diligent or something, pinakamagaling, kapag wala ka ng lakas, bibitawag ka na yan. Tama? Kasi nga, tapos na sila sa'yo. Ubus sila eh. May konti sa ubay, back pay ka naman siguro. Pero ganun pa man, hanggang dito pa rin yun sa lupa. Ngunit sa Panginoon, ang paglilingkod, ang pagsiserve sa Lord, ay hanggang langit. Kaya po ina-encourage po tayo to serve God. Hindi po natin, wag po natin igugol yung panahon natin sa mga bagay na panlupa lamang. Dapat may kinalaman sa buhay na walang hanggan. Di ko alam kung ano ang kalagayan po ng church na ito. Pero naniniwala ko, lahat ng church sinusubok. Lahat ng gawain ng Panginoon dumarating sa pagliriglig. Dumarating na medyo pati numbers ng tao. Dati may mga dumadalo, basta muli, hindi na nagpatuloy. Nangyayari po yun sa mga gawain ng Panginoon. Pero naniniwala tayo, hanggat ang Diyos ay tumatawag ng mga tao, hanggat mayroong natitirang maglilingkod sa loob ng iglesia at gawain ng Panginoon, ito po ay magpapatuloy. Kaya hanggat may mga kabataan na gusto kumanta sa Panginoon, mananatili ang gawain ito. Hanggat mayroong isa na gusto mangaral ng salita ng Diyos, kahit pagod na, kahit hirap na, magpapatuloy ang gawain ito. Kaya huwag po kayong mabahala kung meron pong pagyanig, kung meron pong pagsubok sa paglilingkod ninyo sa Panginoon. Kahit kahirapan, kahit kakulangan. Kasi mahirap po talaga kapag ang gawain ay hindi ganoon ka-laborers pa or something na yung nag-multiply. Hindi ganoon kadali. Lalo siguro sa buhay ni Pastora. Hindi po madali. By the way, nice ko lang malaman po, Pastora, ilang taon na po kayo ngayon? 69. Wow. So, napakahawa na po. Ilang taon na po kayo naglilingkod, Pastora? Ilang taon na po kayo naglilingkod? Nagsiserve? Opo, Pastor. 20. 20 years. 20 years na. Haba-haba ng paglilingkod yun na. Kaya mabalan kayo. Bakit? Meron pa rin pastorang tumatayo. Pero dapat merong mga kasunod. May mga kasunod, mga kabataan na magpapastora. Diba? Kasi, siyempre, ang buhay may hangganan eh.
ang lakas, natatapos. No? Pero kung naglilingkod pa rin, nag-serve pa rin si Pastora dahil subsisting ka, pasalamat po natin yan sa Panginoon. Amen? Na-appreciate niyo po ba yung Pastora ninyo dito? Mahal niyo po ba yung lingkod ng Panginoon na itinagay ng Diyos sa inyo? Amen. Parang dito lang yung nag-i-event at dito hindi. Mahal niyo po ba yung mga naglilingkod sa Panginoon? Amen. Amen? Hindi madaling maglingkod. Alam niyo po ba yun? At isa pa, dapat na matutunan ng mga tao sa iglesia, kapag once na minahal niyo at pinahalagahan niyo ang mga nagsiserve kay Lord, doon dadaloy ang blessing sa buhay ninyo. Doon dadaloy ang blessing sa loob ng church. Yung po ang hindi nakikita ng marami. Hindi po na-discover ng marami, but I'm sharing it to you now. If you want your church to be blessed sa lahat ng aspeto ng buhay, even your family, maapektuhan, love, the servant of God na ibinigay ni Lord sa inyo. Kapag ginawa niyo po yan, magpapalay kayo ng Diyos. Because the servant of God na pinili ng Diyos, sila po yung tinatawag na gift, regalo ng Panginoon. Yan po ang very secret ng mga iglesyang pinagpala. Marami pong churches, sagana sila sa aral, puro aral naman. Pero wala silang, hindi nila na-recognize yung nangangaral. Hindi nila nakikita yung pagpapala na meron sa mga naglilingkod sa Panginoon. Kaya I advise, I encourage each one of you na mahalin po ninyo ang mga tagapaglingkod ng Panginoon. Hindi po yan perfect, hindi po yan may pagkukulang po yan, pero dapat ipagpasalamat natin sa Diyos. Kasi bakit nagpapatuloy sa kabila ng mga struggle. Iba po ang buhay ng mga tumugon sa pagkatawag ng Panginoon. Mahirap intindihin. Pero, praise God, may mga tumutugon. Praise God, may mga gumagawa sa kingdom of God. Kasi kung wala, sino ang mangyayari? Sino ang tatayo kung wala? Ngayon, 69 na si Pastora. Ibig sabihin, yung mga edad na yan, palalakasin pa ni Lord yan. Ngunit, dapat may mga tao nasa likod para lalong umayos ang gawain ng Panginoon. Amen? Amen? Hallelujah. So, be steadfast in your calling. Kahit po nahihirapan po kayo dahil hindi po madali ang maglingkod, may discouragement, may fear, may failure, merong criticism, may feeling unqualified, parang hindi ako karapat-dapat. Mararamdaman mo lahat yun. Pero, you need to be steadfast. Like what the Apostle Paul said, therefore, my dear brothers, stand firm. Amen? Amen. Kaya kami, mga kasama ko, by the way, mga bata pa po sila, pero they are serving God. Ito po, pakilala ko lang, si Pastor Gio. Pakilala tayo mga, yan, siya ay 25 na. 25, bata pa yan. Pero naglingkod na yan, teenager pa lang. Kasama ko na siya. Ito si Pastor Darin. Yan, sa Bulinaw po yan, island at Palestine. Yan. They are serving God faithfully sa Panginoon. Kahit na mahirap din para sa kanila. Baka may gusto sumama sa Bulinaw, sino yan pa to? Baka sino may gusto makapag-asawa ng pastor? Iyungin na namin sa Manila, sa Bulinaw. Wala naman, bata pa, huwag na dalagin. So, 25 ka rin, di ba? Magkakabats po sila. Ilan pa kayo magkakabats na? Tatlo, no? Si Jonathan. So, magkakabats po yan. Sabay-sabay sila nag-group at na-rise up. And now, they are serving God. At masaya kami pumunta dito. Lalo na yung mga si Roy Green, saka si Ana Rose. Mga nakaranas ng tatakya. Pero enjoy. Makarating lang kami sa lugar na iba. Amen? So, hindi kami nagpapatina. Bakit? Dahil gusto namin maglingkod sa Diyos. At nawa, huwag din kayong patinan. Amen? Amen.
So we need to be steadfast. Be steadfast in your calling. Number 2, be unmovable in your faith. If you want na tuloy-tuloy ka sa paglilingkod mo, ipaglaban mo yung calling mo. And then another one, you need to be unmovable. Pag sinabi na sa anong version ba yung pagkakagamit dyan? So, in our faith, kasama po talaga sa paglilingkod niya. Kapag nag-lose na ng faith ang isang tao, mahihirapan na siyang maglingkod. Ako, when I serve God, what I believe is that God will be with me. Ang Diyos sasamahan ako. Saan ako pupunta? Yun ang aking paniniwala. And another one na pinanampalatayanan ko is that dahil kasama ko si Lord, may mangyayari sa paglilingkod ko. Mahalaga rin po yun. Kasi bakit ino-honor ni Lord ang faith? Marami po atras abante sa paglilingkod. Bakit? Yung kanilang faith unstable. Nahirapan silang paniwalaan yung kaya gawin ng Diyos. Pero if you want to serve God in a manner na kung saan makita mo yung kapangyarihan, makita mo yung blessing, makita mo yung manifestation of all the promises of God, kailangan mong maniwala. All the servants who served God in the past, in the Old Testament and New Testament, isa sa mga bagay na meron sila is their faith. In the book of Hebrews, God commended those men of faith. Bakit? Nalakaran nila yung calling nila because they believe. Nakapagpatuloy sila because they believe in God na tumawag sa kanila. Kaya po kayo mga nandito, whether you are just starting, o kayo ay medyo matagal na, pero pa po ba dito 5 years ng Christian? Taas na naman. Above 5 years. 1, 2, okay, praise God. 5 years, praise God. Magpatuloy kayo. Hindi po madali. Ang paglilingkod ay parang journey mo yan. Ang journey, sa journey, minsan matagtag, marami kang mararanasan, but you need to move forward. Dala-dala yung pananampalataya sa Panginoon. Kaya kayo, na nandito, what is your faith? Sa church na ito, lahat po ba dito member ng church na nandito? Dito po ba kayo nag-church? Pakitaas na. Okay. Kayo po, kapatid, doon. Doon din. Sa kabila. O, hilaan. Sa hinaan. Okay. Yun sa piyesta. Okay, praise God. So, may matatagal na silang nag-read ko sa keep on, brothers. Kapatid sa Panginoon. Parang pwede tayo magsabay-sabay. Nakasinan ng siguro tayo. Now, yung faith, mahalaga po yan sa Panginoon. Don't serve God na wala kang pinangahawakang pangako ng Diyos. Don't serve God na wala kang nakikitang bagay na gagawin ng Diyos sa iyo. Or else you suffer. Many people quit in the ministry, in service, because wala silang nakikita. And napupuno sila ng doubt sa kanilang buwan. Pero once you believe, the impossible sa Panginoon, nakikita ni Lord yung faith, yung pananampalataya. Kayo mga may faith, hindi takot yan maglingkod. Di sila takot humakbang sa mga imposibleng bagay. Dahil bakit? Alam nila, may gagawin ang Diyos sa buhay nila. So, don't allow na puro suffering na kayo. Kasi ang tao may faith, kahit may suffering, nalalagpasan mo yun. You have the joy to face the suffering and trials because you believe greater things are yet to come. You believe ang Diyos ay nasa iyo. Yan ang sabi ng Biblia, if God is with us, if God is with you, who can be against you? Maybe, maraming tinatarget din kayo ng kaaway. Dinidiscourage kayo ng mga tao. Meron kayong mga persecutor sa buhay ninyo.
Pero, ang nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin is to move forward. Amen? Amen. Manampalataya tayo sa kayang gawin ng Diyos sa atin. Ako po, yun po ang akin. Kaya nga, when I started serving God at the age of 17 as full-time, take note of that, as full-time, never akong pinabayaan ng Diyos. Napakaraming ipinaranas at ipinakita ng Diyos sa aking buhay. And all of them, those promises, at the age of 30, God fulfilled those promises. Ipinaranas niya yun. Lahat ng dineclare ko, lahat ng pinanghawakan ko noong 17 years old, at the age of 70, at the age of 30 rather, 13 years in the making, doon, ibinuhos lahat ng Panginoon. Kasi bakit? Nakita ng Diyos ang aking pananampalataya. How about you? Mga nandito, ano bang barangay ito? Paugo. Kaya nagpunta kami sa Maasin, may paugo din. May paugo din, sabi ko, meron din dito. Ayun pala, ikaw pala isa. So, kayo ba dito? Ano ba yung pangalan ng church? Yung Faith, Fellowship, okay, Faith Christian Fellowship. Faith Christian Fellowship. Kayo po ba dito? O, pangalan pa lang ng church nyo. Faith na. Meron ba kayong pananampalataya, mga taga dito, na may gagawin si Lord? Pastora, nananampalataya ka ba? Na may gagawin si Lord? Amen. Yan. Sa mga kapatid natin from Ilaan, naniniwala ba kayo na may gagawin si Lord sa buhay ninyo? Amen. Sa church ninyo? Sa mga tao na dito? Dadating yung panahon ng piyesta nyo, Pistang Kristiyano. Hello? Pwede mo ba mangyari yun? Ang mga Kristiyano, nagtitipon-tipon. Lahat ng mga believers serving God, honoring God. Di ba? So now, faith. To be steadfast in service, we need to be first steadfast in your calling, be immovable in your faith. And pangatlo, be abounding in the work of the Lord. So, ibig sabihin, dapat maging masipag po tayo. Maging masipag tayo sa gawain ng Diyos. Marami po ngayon nagtatamad-tamad ng umattend ng church. Nangihinayang, absinero. Minsan, Sunday Christian na lang. Yung iba ayaw umattend ng prayer meeting. Yung iba ayaw umattend ng mga midweek services. Ayaw sumama sa mga evangelism, sa mga Bible study. Marami mga tatamad-tamad na Kristiyano. At ano bang sabi ng Panginoon? Yung inaddress ni Paul na huwag pakainin ng tamad. Ang sinasabi niya po doon ay mga Kristiyano. Kaya kapag tamad kang Kristiyano, walang pagpapala. Walang bubuhos na pagpapala kung tatamad-tamad ang mga anak ng Diyos. Eh, tamad ka pa mag-pray. Sino din tamad mag-pray? Mag-pray ng alam, tinatamad ka pa. Pagbasa ng alam ng Bible, tinatamad ka pa. Eh, sinamahan mo pa ng katamaran mo sa pag-attend ng gawain. Wala pong mangyayari. Kaya po I challenge each one of you na kailangan maging masipag ang mga anak ng Diyos. Amen? Kasi kapag wala pong mga anak ng Diyos na gumagawa, walang nag-evangelize, walang nananalangin, walang mga nagsiserve kay Lord, don't expect na mayroong mangyayari. Kasi nga, ayaw ng Lord yung mga Kristiyanong tamad. Ang gusto ng Panginoon, mga masisipag. Ano mo ba yung Bisaya ng masipag? Pugian. Sipag kayo, mga kapatid. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo,
Maging masipag. Maging masipag. Hallelujah. Lalo sa prayer meeting. Dapat ang church may prayer meeting. Masipag sa pananalangin. Kapag masipag sa pananalangin ng church, doon yung makikita yung mga miracles. Yung makikita dadagdagan ni Lord ng mga taong maliligtas. Kapag masisipag ang mga Kristiyano. Hallelujah. Sa biyaya po ng Panginoon, sa paglilingkod, hindi po tayo naging tamad. Bakit? Dahil alam natin ang prinsipyo ng Diyos. Kung tinawag ka, kung alam mo na may pinapagawa ang Diyos sa iyo, gawin mo. Dahil doon mo na ipapakita na ikaw ay willing and obedient. And if you are willing and obedient, you will eat the best of the land. So, mga kapatid, kising na po tayo. Ang ginagawa ng kaaway ngayon ay nagiging lax tayo mga Christians. At pag lax ka Kristiyano, walang mangyayari. So we need to volunteer, we need to work steadfastly. Masaya mong ginagawa kahit na mahirap, kahit na mainit, kahit na may bagyo, you serve the Lord. Amen? Amen. Yan po ang challenge sa atin ng Panginoon. Kung ayaw natin, ayaw naman si Lord naman, di naman siya namimilit. No? Pero ang gusto niya, nandun yung willingness and then your joy to fulfill kung ano pinapagawa ng Diyos. Kapag meron ka niyan, mas lalo ka pang gagamitin ng Panginoon. Lalo ka pang bubuhusan ng Panginoon ng mga saganang biyaya at pagpapala. Kasi bakit? Masipag ka eh. Diba? Basta masipag ang anak ng Diyos, hindi yan pababayaan ng Panginoon. Bagkus pagpapalain lalo ng Diyos. Amen? Huwag pong ihuli ang Diyos. Dapat unahin ang Panginoon. Bigyan ng panahon ang gawain ng Panginoon para hindi po tayo aning ng Panginoon na mga tamad. The wicked servants. You know in Matthew chapter 25, merong parable doon. Yung isa pinagkatiwalaan ng 5. Yung isa, 2, and then yung isa. Although fear ang ginamit doon na ibinao niya lang yung meron siyang talent. But God wants na trumabaho sila. Pinagkatiwalaan sila para trumabaho. Pero ang ginawa niya, natakot, binaon lang yung meron siya. Pero yung dalawa, trumabaho. Pinagyaman kung anong meron sila. Yung 5 naging 10, yung 2 naging 4. So sino ang nirewardan ng Diyos? Yung trumabaho. Yung hindi, nung ibinaon niya lang, siya pa yung pinagalitan. At sabi doon, ang tawag sa kanya, wicked. You wicked servant. Ang alam niyo po ba, ang laziness is wickedness. Ang katamaran ay considered sin and wickedness. Ayaw po ng Diyos ng tamad na Kristiyano. Gumawa tayo. Napapagod din tayo sa paglilingkod, of course. Pero physical lang yun. Dapat nakapagpahinga ka, nakatulog ka, lingkod ulit, serve ulit. Amen. Amen. Hallelujah. I would like to testify in our church sa Pagumbo. Praise God. Dahil marami po tayong mga young people. So I would like to encourage young people here. Na halos nandun na sila sa church. They serve God. No? And after Sunday service, they go. Nag-evangelize sila every Sunday. Sila na yung mga evangelists namin sa loob ng church. Every Sunday, they go out and share the gospel. Well, of course, yun ang aking itinuro sa kanila. And isa pa sa mga ginagawa namin, dapat maging masipag sila under devotion, Bible reading. Bakit? Dahil doon sila lalabo at mapapalakas ng Panginoon. And now they are serving God. And nakikita ko yung pagkilos ng Diyos sa kanilang mga buhay. Ay yung mga kabataan pa dito, nag-evangelize pa kayo.
Ngayon panahon para maturuan namin kayo mag-evangelize. We believe na meron din kami may bibigyan na encouragement sa inyo through this yung gawain na ito. So, bagamat atrasado yung ating encounter, kaya mahalaga ngayon ay mapalakas kayo ngayong unang gabi ito na we need to be steadfast in service, in serving God. Amen. Hallelujah. Maraming atake ang kaaway. Maraming dahilan para tayo ay huminto. Pero mas maraming dahilan kung bakit kailangan natin magpatuloy, kung bakit kailangan natin magpursige, kung bakit kailangan natin na trumabaho sa kabila ng kahirapan, sa kabila ng challenges na ating nararanasan. In Psalm 100 verse 2, I like that verse na kung saan siya, serve the Lord with gladness. Masaya. Kaya po, ever since when I serve God, pag may opportunity, talagang masaya akong naglilingkod sa Panginoon. And nakita rin ng Panginoon. Kaya huwag po kayong magreklamo kapag naglingkod kayo sa Lord. Amen? Kapag Sunday, you have the opportunity to serve God, dapat masaya ka. Hindi ka nagre-reklamo. Isa pa yan sa hadlang, sa paggamit at blessing ng Diyos sa mga servants of God, yung complaining spirit. Considered as rebellion din po yun. Yung mga reklamador. Masaya pa po ba kayo mag-serve kay Lord? Nasa kamay ng masaya pa? Yun. Dapat po masaya. Dahil kung malungkot ka, hindi ka pagpapalain ng Diyos. O sa totoo lang, anumang bagay na gagawin mo sa Diyos, tapos malungkot ka, may pagreklamo ka sa isip mo, sabi ko nga sa mga kapatiran, huwag ka na lang maglingkod. Kung nagreklamo ka lang din naman. Mabigat yan, pero yan ang katotohanan. Hindi ka naman isip pagpapalain ng Diyos kung magreklamo ka. Bubuka mo pa sa mga nagreklamo. Ang mga rebelde, hindi pinagpapala ng Diyos, kaya unti-unti pong lalamunin ka kapag puro ka reklamo sa paglilingkod. Masaya pa ba kayo utusan ng pastor? Pag inutusan kayo ng mga pastora ninyo, mga pastor ninyo, masaya pa ba kayo? Taas ang kamay ng masaya. Masaya ba? Yung napipilitan, taas ang kamay. Be honest. Be honest yung napipilitan. Be honest, ang nagsisinungaling sa loob pupunta. Sa impyerno. Sino nagreklamo? Wala. Yung masaya, nasa naman. Yan. Dapat po maging masaya. Masipag, masaya. Napaka-importante mga bagay na iba'y paalala sa atin. Kasi kahit na matagal ka nang naglilingkod, kung ang attitude mo pa rin towards your service, kaganyan, ano ba to? Wala na nangyayari, ano ba yan, yung mga tao? Lahat na lang nireklamo mo. Lahat na lang. Di mo na ipagpasalamat sa Diyos. What do you think? Ano ang mangyayari? Wala. Hindi tayo pagpapalain ng Diyos. At nakakatisig ka din. Kapag ikaw ay reklamator, tinuruan mo pa na magreklamo yun, di ba? Kasi narinig sa'yo. Di ba? So, we are talking here about steadfast service. Hindi lamang ito pagsimula, kundi all throughout ng buhay natin. Hanggang sa pagdating ng Panginoon, tayo ay maabutang naglilingkod. And to do that, you need to be steadfast in your calling. Amen? So ipaglaban mo yung calling mo. Hindi tumawag sa'yo ang Diyos. Okay? At kapag ang Diyos ang tumawag sa'yo, si Lord ang bahala sa'yo. And then another one, to be steadfast in service. You need to be immovable in your faith. You believe that God will accomplish His purpose. Philippians 1:6. He who began a good work in you will accomplish it
Ano man ang pinasimulan ng Diyos sa iyo, ay tatapusin niya. At yung pagkatapos na yun, ay hindi po yun pagkabigo, kundi pagtatagumpay. Amen? And then another one, be abounding in the work. So you need to be hardworking servant. Mahalaga po yan. Huwag tayo parang buwan naman na, asa ka lang ng himala, aasa ka na may dadalo, pero atin na tao, hindi ka naman nag-evangelize, hindi ka nag-pray. Paano mangyayari yun? At alisin yung katamaran, alisin yung pagreklamo. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Amen? Amen. Amen. At yung mga nagreklamo, nawawala po yun sa paglilingkod. Alam niyo po ba yun? Yun pong na-observe ko. Yung mga nagreklamo, inaalis ni Lord sa eksena. Kasi ayaw ng Diyos ng mga nagreklamo. Gusto ni Lord, masaya. Masipag at masaya. May kasamang pagtsatsaga. Matyaga ang mga anak ng Diyos. Amen? Okay. Another one. Last one na po ito. Para lubusan po tayong ma-encourage sa ating paglilingkod. Be assured that your labor is not in vain. Ilagay mo sa isip mo, itong ginagawa ko para kay Lord. At ang ginagawa kong ito, hindi sayang. Sabihin niyo nga po, hindi sayang. Hindi sayang. Yung pagpunta po namin dito, hindi sayang. Kami unang naniniwala, hindi sayang. Amen. Amen? Amen. Yung ginagawa mo sa Diyos ngayon, maliit man o malaki, hindi sayang po yan. Lahat po yan nakatala sa Book of Remembrance. Alam ni Lord lahat ng sacrifice mo. Alam ni Lord lahat ng hirap mo. Alam ni Lord lahat ng iyak mo. Alam ni Lord lahat ng frustration mo. Alam ni Lord lahat ng mga pinagdaanan mong sitwasyon. Hallelujah. Alam niya yan. So, ibig sabihin, yun ay napakagandang dahilan para magpatuloy tayo. Na Lord, alam mo ang puso ko. Alam mo yung ginawa ko. Alam mo yung sacrifice ko. Pero nyo, ako po, naging ko po yun sa service sa Lord. Not to brag, but just to share. No? Ang aking pagdating po sa mindset ko, pagdating sa pagtilingkod. Lahat, pag may pinagawa ka sa akin, consider it done. Pag may inutos ang leader sa akin, leader ko, pag may inutos sa akin, ano man yun, consider it done. Yan po yung aking mindsetting sa paglingkod. Bakit? Pinagawa sa akin yan, kailangan kong tapusin. Kahit naabutin ako ng gabi, kahit ako po, nagkukumpuli din po ako na nagkukumpuli sa church. Kahit walang tumulong sa akin, gagawin ko po yun. At laging nasa isip, si Lord ang aking pinaglilingkuran. Amen. Kaya habang gumagawa ko, kumakanta ako kahit sintonado. At marami pa akong paglilingkod na habang natutulong ako sa loob ng church, mag-isa ako kahit walang tumutulong, nakagawa ko ako ng mga mensahe para sa Panginoon. So masaya. And praise God. Alam niyo po, si Lord, He is the God of the reward. Ang Diyos. Nagre-reward po ang Panginoon. Kaya kung alalahanin ka niya, kasi naalala ko sa Old Testament, may mga ganong, si Lord no? Napansin ko lang habang binabasa ko ang Bible, si Lord, may panahon na sinabi ng Biblia, naalala ni Lord, si ganito, lalo yung mga babae na hindi magkaanak, may mga ganun naalala niya yung prayer. Si Isaac naman, naalala niya yung ginawa ni Isaac. So, doon niya nireach yung blessing. Kaya may panahon na inaalala ni Lord ang bawat isa sa atin. May panahon na parang wala. Napaka-silent ni Lord sa buhay natin. Yun yung possible wilderness or dry season ng iyong buhay.
Walang something new. Walang something na big event or something na sabi mo, grabe. Pero, once na kumilos na si Lord, once na nagbukas na ng pintuan ng Panginoon, yun ay wala na makapagsara. At doon naman yung dire-diretso, bumubuhos, nagugumapaw. Ang mga pagkilos ng Diyos kasama ang iyong pamilya, kasama ang iglesia, lahat ng mga tao konektado sa iyo, pinagpapala na. So once again, mga kapatid, I would like to encourage each one of you to serve God. Kahit na nahihirapan po kayo, kahit na may mga taong umaalis sa church, kahit may mga taong kasama niyo dati kayo hindi na nagpapatuloy, ikaw halos gusto mo na rin mag-give up. Ang pagtawag ng Diyos ay hindi nakadepende sa ibang tao. Ang paglingkod ng bawat isa dapat hindi nakadepende kung ayaw nila, dapat may paninindigan kang Joshua. Ano sabi ni Joshua? Joshua 24 verse 15 says, "As for me and my house, we will serve the Lord." Sabi niya, ayaw niyo maglingkod sa Diyos. Basta ako, maglingkod ako. Kasama ang aking pamilya. Yun yung kanyang paninindigan. Yun yung kanyang pinanghawakan. So don't depend sa kung ano yung atmosphere o desisyon ng iba sa paglilingkod nila. Basta ikaw, you are firm. You are steadfast. You are immovable. And in that way, you will see the hand of God. You will see the blessing of God upon your life and your ministry. Now, as I've said, I've been serving God for 20 years. Hindi rin po madali ang aking pinagdaanan. Lalo na yung process ng Panginoon sa akin. 13 years of process. I started 24 years old, at the age of 24, as a church planter. As a church planter, grabe. Lahat ng suffering naranasan namin. Kami, mag-asawa. Bakit? When it comes to finances, lahat wala. Hindi kami makabayad ng upa sa Manila. Ang allowance ko bilang isang pastor, 300. Meron akong isang anak. Lahat puro suffering for 3 years. Grabe po yun. Wala. Asin. Ang pagkain po namin, asin. At yun, kamatis, toyo at mantika. Naranasan po namin yun sa paglilingkod sa Panginoon. Pero never kaming nagreklamo. Never kaming uminto sa paglilingkod sa Panginoon. Tuloy-tuloy kami. Hindi namin sinasabi yun sa mga miyembro. Walang nakakaalam nun. Na wala kaming pera, wala kaming budget. Hindi namin sinasabi yun. Kahit kanino. Hindi rin kami nangungutang sa bintahan. Alam bakit? Kilala kaming pastor. Nakakaya. Kaya never kami umutang sa bintahan. Nagtiis kami. Yung anak ko, ang gatas niya, very dry. May kasamang am. Alam mo yung am? Yung sa sa bigas. O hinahalo mo na lang yun. Diaper ng anak ko, remedyo lang yun. Alam niyo yung medyo plastic yung balot ng o yung foam, nabasa na, puno na, inaalis ko na yun, pinapalitan ko lang din. Never akong nagreklamo kay Lord. Kasi sinabi ko, Lord, ayaw mo lang maglingkod. Ganito palang maglingkod. Never na lumabas sa bibig namin mag-asawa yun. Never na nagsabi kami ayaw na namin maglingkod dahil sa walang pera. Hello, diyan pa po kayo. Nagmumotor din kami. Maghapon. Gusto namin sa church, pumunta kami sa ibang church. Magsiservice kami, nakamotor, 4, nakahinera. Kapag umulan, basta nasisiw. Ganon kahirap yung start ng ministry namin. For 3 years of wilderness, 3 years of suffering, grabe.
Napakahirap po nun. Pero, ulit ko, walang reklamo, masaya pa rin. Walang nag-aalaga ng anak ko. Bakit? Nung pioneering po kami, gusto ko i-share kasi sa mga iba, alam na nila to. Pero gusto ko yung encourage. Hindi lang ang anak, hindi lang ang naman para maglingkod sa Diyos. Yung mga anak ko, halos sunod-sunod po yan na yung lumabas. Sa taon na kapagitan. Siyempre, malakas. Fruitful. Yan ang sabi ng Diyos, kaya naman fruitful kami. Sunod-sunod po yan. Na dahil pioneering, wala pa akong tao na mapagkatiwalaan. Na mag-handle ng mga Bible study or something. I need to, kailangan kong iwan yung mga anak ko for 3 hours. For 3 hours, iiwanan ko yung baby. May pagitan lang sila. Unan. Na sisiguraduhin kung pag gumulong yung isa, hindi gumulong doon lang. Mag-isip-ikot-ikot lang. Ganun ko sinikyo lang. For 3 hours, nilalehans ko yung anak ko. Lord, samahan yung anak ko. Lehans talaga. Hindi ko sila magising for 3 hours. Na maging mahimbing yung tulog. So, pagkatapos yan, evangelism na ako. Pagkatapos yan, magbabible study na ako for 3 hours. Pagbalik ko, praise God, tulog pa rin yung anak. Ganon kahirap. Tapos may panahon, pag pumotor ka, wala ka. Yung gasolina ko, papunta lang. Yung pabalik, wala na. Ako yung motor ko, may reserve yun. Yung Kawasaki Fury. 2010, binigay nila sa amin. Yun yung, kaya alam ko, na pag naka-reserve na, delikado na yun. So alam ko, wala na. Pagbalik, hindi na kasya. Pero nakaka-uwi pa rin naman ako. Bakit di ako pinabayaan ng Diyos? So, ngayon, after 3 years, walang reklamo, masaya pa rin. Anong ginawa ng Diyos? Dati nangungupahan lang kami. Pero ngayon, hindi na. Bakit? Meron na church doon. Kaya pagpunta kayo Manila, you can visit our church. Ngayon, may sarili ng building.